VP Sara called a spade a spade. It is political harassment. In the same way na lahat ng paninira na ginagawa nila sa akin, na napatunayan naman sa Senado na walang katuturan, is also political harassment. So nakikita natin talaga na meron talagang undeclared martial law na nangyayari ngayon. Go, 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 Inday Sara. Hindi naman po pwede na bastusan. Ikaw ay Chief PNP. Ikaw ay appointed na presidente. Pero huwag mong kakalimutan na pangalawa pa rin, pinakamataas na halal ng taong bayan ang Vice President. At mas malaki pa nga ang mandato na nakuha ni Vice President kaysa sa Presidente. At kung maniniwala pa tayo kay Attorney Glenn Chong, di hamak na mas marami talagang mandato nakuha si Inday Sara dun sa tunay na boto na nakuha ni Presidente BBM. Respetuhan lang. Ano yung mga sinasabi niya na mga dahilan para tanggalin? Ang totoo niyan, talagang gusto niya tanggalin ng mga pulis para sa ganun magkaroon ng pagkakataon na masaktan kung hindi man lang tuluyang mawala na sa mundong ito ang ating Vice Presidente. Anong sinasabi niyang walang banta sa Vice President? Yan ay number 1 na kalaban ng teroristang CPP-NPA. Ang ginagawa po niya para mapagbigyan yung mga kalaban ni Inday Sara, lalong-lalo na ang teroristang CPP-NPA na patayin na ang pagkatao ng ating Vice President. Hindi po. Ano sinasabi niya walang banta? Alam niyo na kalaban siya ng teroristang CPP-NPA. Yun pa lang, dahilan na yun para magkaroon siya ng security. Tapos, ang ginawa pa is, ngayon, ang security ni VP Sara nakasalalay na lamang doon sa VP Vice Presidential Security Group na ginawa ring ginawa ring under ng PSG ngayon. Pinasailalim. Di ba kapag security mo dapat meron kang kumpiyansa? So ngayon, anong gusto nilang gawin? Na yung seguridad sa pagkatao ng Vice President nasa kamay ng tao na hindi niya kakilala? Hindi atatama yun, no? Dahil para ikaw'y maging komportable na secure ang iyong pagkatao, dapat pinagkakatiwalaan mo yung nagbabantay sa iyo. At ang tinanggal ng PNP ay yung mga taong matagal nang naglilingkod hindi lang kay Vice President, kundi sa kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At tama lang naman, VP Sara called a spade a spade. It is political harassment. In the same way na lahat ng paninira na ginagawa nila sa akin, na napatunayan naman sa Senado na walang katuturan, is also political harassment. So nakikita natin talaga na meron talagang undeclared martial law na nangyayari ngayon, na ang lahat ng mga hindi kakampi ng administrasyon talagang hinaharas. Nandyan si VP Sara, nandyan si Pastor Apollo Kibuloy, nandyan si Harry Roque, nandyan si Glenn Chong na ang daming disbarment case na sinasampa. No? Nandyan yung pagkakakulong kay Ka Eric at kay Lorraine Badoy. Malinaw na napakadilim po ng ating lipunan ngayon sa panahon ng diktadurang Marcos Jr. At kagabi, nakapanayam namin si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil marami nga tayo na natatanggap ng mga impormasyon na basta ikaw ay konektado sa mga Duterte o hindi sumasang-ayon sa administrasyon, mga polisiya ng administrasyon, nababawasan o tinatanggalan ka ng security details. At sabi nga niya na nabawasan daw si PRRD, si Senador Bongo, siya. Pero nananatili siya na sabi niya, tuloy pa rin ang laban, tuloy pa rin ang pagsiservisyo. Pero yun nga, ang daming binangga ng Duterte administration para sa ikabubuti ng ating bansa. Diba? Nabanggit mo na yung CPP, NPNDF, yung sa paglaban kontra illegal na droga, doon sa mga nasa likod ng illegal na droga ng mga politiko. Nandyan pa yung mga sugal sa mga kriminalidad, mga oligarchs, di ba? So marami ito, hindi pa ba ito sapat na basehan na may banta itong itong mga Duterte at yung mga kasi marami talaga silang in-implement. Well, ako rin po itinanggalan ng aking security detail. Dalawa po yung aking PSPG, tinanggalan, pero hindi naman po yung nagtatalaga ng police detail kung walang verifiable threat. Ako po ngayon, bukod sa ako'y nakikipagsalita ni Pangulong Duterte na kalaban ng mga teroristang CPP-NPA, ako po'y naglilitis ngayon ng 2 kidnapping, yung isa meron pang murder. At alam naman ng, actually dating PNP chief ang nagsabi sa akin na ibabalik kong
police security mo. Dati naman wala ako, binalik niya nung nalaban niya na yung akusado ko sa isang kidnapping case talagang organized crime, no? So, well, tinanggalan din po ako. Ako naman, ano ngayon? Ako naman hindi naman ako humingi niyan. Binigay nila sa akin dahil may banta nga sa buhay ko, no? At ako naman the Lord is my shepherd, no? So si Lord ang aking security, no? Pero nagpapakita talaga yan na parang gusto nilang ilagay sa alanganin ang buhay ng kanilang mga kalaban sa politika.